Good day everyone, my name is Mark Anthony Pascual and today tuturo ko sa inyo is all about Facebook ads. So ano nga ba ang mga benefits ng Facebook ads? So number one, para makapag-attract tayo ng client. So once na nakapag-attract tayo ng client, mako-convert na natin siya into a sales. Minsan kasi, hindi lang tayo nakapag-direct selling, ang nangyayari pa, nagkakaroon din ng mga distributor na gustong gayahin yung ginagawa natin. So, ano nangyayari? Nakakapag-build pa tayo ng network. And kapag mayroon na tayong big network, syempre, ang result nun is magkakaroon tayo ng big income. So, yun no, ang ganda ng mga benefits. So, bakit nga ba ang Facebook ads ang isa sa mga powerful tools natin? So, ayun nga, napakaganda ng program ni Facebook na yung mga ads natin, yung mga photo, mga videos, pwede natin i-boost. So, paano tayo mag-start? So, una, ang gagawin natin is to login muna tayo sa ating account. Sa ad account natin. Once na nakalagin na tayo, ang susunod na gagawin natin is isi-set up natin yung payment. So, meron dalawang ways kung paano makapag-set up ng payment. Ang gagawin natin ngayon is, dito tayo sa settings muna mag-set up ng payment. Click lang natin yung settings. Tapos, meron nakalagay dito na payment. Kiklik lang din natin yung payment. After nito, dun naman tayo sa account settings. Automatic, may lalabas dito na add payment method. So, ang gagawin natin, kasi ito na existing namin na card. Paymaya siya. Huwag kayong malilito kasi Paymaya account tong ginamit namin. So, kiklik nyo lang add payment method, tapos lalagyan nyo lang yung card number. Ito yung example ng Paymaya. Yan. Ito yung ni-register natin kanina dun sa cellphone. Da-download lang tayo ng apps, tapos panoorin nyo lang yung tutorial kung paano mag-create ng Paymaya account. Then, once na meron na tayong Paymaya account, ililink lang natin siya rito. Yan. Ilalagay yung card number, tapos yung zip code, tapos kung kailan may expired, tsaka yung security code. Yung security code, ito yung CBB2 yung nakalagay. So, yan. Okay. So, once na nakaset up na yung payment, ang next na gagawin natin is, pwede na tayo mag-boost. So, yun nga pala, no, dun sa Paymaya natin, kailangan meron na siyang load. So, kung magkano budget mo, example, 1,000 ang budget mo sa loob ng 1 week, kailangan meron na siyang load ng 1,000 pesos. So, ito, meron na siyang existing na load. Pwede na ako mag-boost. Ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang tong drop-down arrow na to. Yan. Tapos, create ads. Tayin lang natin mag-loading. So, ito yung pinaka-interface nung Facebook ads. So, sa una, nakakalito talaga siya, pero kapag tuloy-tuloy mo naman siyang ginagamit, madali mo na lang talaga siyang magagamit kasi halos lahat naman nandito mababasa mo naman kung ano yung gusto mong i-boost So, sa atin kasi, ang kalimitan na ginagamit natin is video views. I-boost natin yung mga video natin. So, i-click ko lang tong video views. Tapos sa ilalim niyan, yan, sa campaign name, pwede mong ilagay kung ano yung video na ibuboost natin. So, example natin is yung demo. Tapos kung kailan siya mag-i-start, ilalagay ko rin yun para di ako malito. Ngayon, May 16. Tapos magra-run siya kasi ang budget ko rito is 1,000 pesos. Ang gusto ko siya mag-run ng hanggang
May 21. Yan. So, click lang natin yung continue. Click lang natin yung continue. Then, yan na. So, yun na yung mga susunod na steps. So, ito guys, napaka-importante to ng mga pipilapan dito. So, ito, pwede kasi dito mag-boost kung saan lugar yung gusto mo. Example, gusto mo sa Metro Manila, pwede yan. I-click mo lang yung Metro Manila. Yan. So, ibig sabihin, yung ibig sabihin nito, na lahat ng taga Metro Manila, makikita yung bus mo. Yan. So, kapag sinabi ko naman dito, kapag nilagay ko naman yung Calabarzon, yan. So, ibig sabihin, Calabarzon siya at Metro Manila siya magbo-boost. So, yan, napakadali lang yan sa location. So, para sa tutorial na to, kasi nandito ako sa Metro Manila, kaya gusto ko muna siyang i-boost sa Metro Manila. Pero itong mga list, yan, may list ako dito ng mga kung saan pwede mag-boost. And number 1 is Metro Manila, number 2 Calabarzon, number 3 Central Luzon. Itong number 4, kahit magsama-sama na sila, yung Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, yan. So, may kita nyo rin to. Ilalagay ko rin sa description kung saan kayo pwede kung saan location kayo pwede mag-boost. Nalagay ko lahat yan. Tapos ito, pwede na magsama-sama ulit yung sa Visayas. Yan. Ito naman sa Mindanao. Ilalagay nyo lang sila dito. Sample sa Visayas na lang siguro ako mag-boost ngayon. So, itatype ko lang Mimaropa, Bicol Region, Visayas. Guys, importante yung kailangan naka-state kayong lahat. Para walang sayang na bus, walang sayang na area. Yan. So, ibig sabihin nakabus ako sa Visayas ngayon. Ang next na gagawin ko, once na napila pa ko na yung location, ito naman ako sa age. Kalimitan na age ko, 2 lang. Isang 18 to 55, isang 20 to 45. So, para sa tutorial na to, gagamitin ko is 20 to 45. Language, div lang natin na blank yan. Kasi automatic yan. Nasa Pilipinas naman. So, yun. Mababasa naman siguro nila yung caption. Pero in case na magbubus kayo sa ibang lugar, pwede rin. Sample, sa Malaysia, tinype nyo Malaysia. Pwede nyo lagyan sa language na English lang sila na language. Kasi yung iba kasi, hindi naman nila maintindihan yung Tagalog na word natin sa caption. So, kapag yung dun sa interest nila, nilagay nila na English speaking sila, ang kalimitan na makikita na tao, yung mga English speaking na tao, makikita nila yung bus natin at mababasa pa nila kung ano yung mga nasa caption. So, okay. So, para sa tutorial na to, well, di naman tayo sa ibang bansa mag-boost. Dito lang tayo sa Pilipinas. Kaya naka-block lang siya. Tapos dito sa detail targeting, meron akong yan, ito yung interest Ito yung nilalagay natin interest sa Facebook Yan. Example, hindi lang interest, yung minsan yung mga nilalike pa natin. Example, mahilig silang mag-like sa mga online shopping na page. Yan, lalabas yung mga mahilig mag-like, sila yung makakita ng mga ads natin. So, sa example na to, ang ilalagay ko is mga reseller. So, bakit reseller? Siyempre, kasi naghahanap tayo ng network. So, once na kapag yung mga nakakita ng ads natin, mga reseller, so automatic nun, ang gagawin nila, magbebenta rin sila. Tuturuan lang natin sila kung paano ibebenta yung mga products na ina-avail natin. And then, pwede rin natin sila turuan mag-network. Sa reseller, tas online shopping. Ito yung mga mahilig mag-online sa Ito sila yung mahilig mag-shopping sa online. Yan, kalimitan na nilalagay ko yan. Yan. So, dalawa lang, pwede na yan. Yung dalawa na yan. Pero minsan, yung
yung ibang products natin katulad ng napkin, kapag yung napkin kasi kalimitan di ko na nilalagyan nito interest kasi halos lahat naman gumagamit ng napkin. Kakalimitan pala ng mga babae nagda-napkin. Tapos yung negative ion strip natin is pwede applicable siya sa lahat. Pati lalaki, di ba? So yan. Itong dalawang interest muna is nilalagay ko. And then sa placement, ito yung pinaka ano yun natin na placement guys. Kasi dito lalabas yung kung saan natin pwede ilabas yung ads natin. So, ayan, may option na Facebook, Instagram, Audience Network. Ang ginagawa ko kalimitan is ina-uncheck ko lang to para di na lumabas yan sa Instagram siya sa Audience Network. Sa Facebook ko lang siya palalabasin. Pero, kailangan mo pa siyang i-drop down arrow. Ito, click yung drop down arrow na to. Yan. Kasi ang ititira lang natin dito is yung feeds. Tapos yung instant article na halos nandito lang din yan eh. Wait lang. Para makita nyo. Yung instant article, yan, halimbawa, yan. Yung mga article na lumalabas dito sa sponsor. Hanap tayo. Kasi yung halos mga ganyan. Halos wala silang pinagkaiba ng feeds. Itong feeds, saka instant article, halos dito lang siya lumalabas sa area na to. Yan, sa area na yan. Tapos, itong instant videos, kalimitan yan sa mga video na nakalagay sa ilalim. Diba kapag nag-open tayo ng video, pag kinik natin video, tapos meron dito mga video na mga naka-ads, mga sponsor. So, yun yung mga instant videos. Sa right column, ito yan. Yung mga, nandito naman siya nakalocate. Minsan may mga ads dyan lumalabas eh. Ayun yung mga ayun yung mga right column na ads. Nakalagay lang siya rito sa gilid. So, okay. So, yan. Uncheck ko lang din to kasi yung mga video natin, kailangan naka-feeds lang. Kailangan dito lang siya. Yan. Kailangan nandito lang lahat ng ads natin para madali silang makakita ng mga viewer or mga client natin. So, ang titira lang natin feeds. Okay, naka-check naman yung feeds. In-uncheck ko na lahat ng mga di na kailangan. Pupunta na tayo sa schedule. Yan. So, ito, sa budget natin, meron daily budget, meron din lifetime. So, yan. Kung daily budget, pwede ka maglagay ng 100 pesos. Yan, 100 pesos per day. Pwede naman. Tapos, magra-run siya hanggang June 16. Mag-start siya ng May 16 hanggang June 16. Yan. So, yan. Everyday siya. Magkakata siya ng 100 pesos everyday sa atin hanggang ma-consume niya tong June 16. Pero ako kasi, ang kalimitan ng ginagawa ko, para talagang naka-schedule lahat, lifetime ko lang. Depende sa budget. Depende sa budget ng distributor kung magkano yung gusto niya magkano yung amount na gusto niya ipaboost. So, kalimitan kasi sa atin is 700, tama? Yan. 700. Tapos, magra-run siya ng May 23 kasi 16 to 23. Yan. Para 1 week siya. Tapos, makikita mo na tama. Mali. May pala. May 16 to 23. Yan. So, magra-run siya ng 1 week. Ganyan. Ganyan ang ginagawa ko kasi pwede rin daily. Depende sa inyo. Basta kailangan, kabisado mo kung alam mo lang kung kailan siya mag-e-end. May 23. Yan. So, 700 din siya. Wala siyang pinagkaiba. Pero para di tayo malito, kasi para di ako malito talaga, nila-lifetime ko. Para yung budget ng distributor, ayun lang, naka-specific lang talaga. So, 700. Hanggang May 23. Yan. After mo malagyan ng budget,
Yung pa nga pala, guys, dito sa estimated daily reach, kailangan, yan, ibig sabihin niya, medyo malaki-laki yung ano natin, yung daily result. Yan. Maganda na yan kasi kapag bumaba pa dito sa 2,000, kailangan siguro natin mag-add pa ng ano, ng amount. Kasi mas malaki ang amount mo, mas marami ang daily reach mo. For example, ito, naglagay ka ng 1,000. So kasi kami ito, actual boosting na to, 1,000 talaga ang budget ko per week. Sa isang video lang pala. Kasi dalawang video ang binubus ko sa isang week eh. So ang budget talaga namin is 2,000. Pero dito sa sample na to is yung isang video, 1,000 ang budget. So, yan. Ang daily reach namin, 36293. So, marami-rami na yan. Pwede na yan. So, once okay na yung budget mo, pwede mo na i-continue. Wala ka nang papakalaman dito. Continue mo na lang. Yan. So, ang susunod na step natin is, huwag nating i-click tong create new ads kasi maggagawa tayo na naman ng panibagong video dyan. Ang i-click na natin is yung use existing post. Use existing post kasi kung ano yung pinost mo noon, ayun yung mga pwede mo na i-boost. Kasi pag create new ad, din sabihin, bagong ano na naman siya, bagong post na naman. So, existing post tayo. Ang gagawin ko, hanapin ko lang yung video na i-boost ko. So, kanina, ang nilagay ko dun sa description is ibubos ko yung demo. Hanapin ko lang yung demo. Yun. Wala siya rito sa list. Yun. Wala siya sa list, no? Pero kung napapansin nyo, meron ditong post ID. Post ID. So, hanapin natin yung post ID ng video. Gagawin ko, pupunta lang ako dun sa page ko na nandun yung ibuboost. Hanapin ko lang ha. Ang dami kasi eh. Ito. Okay. So, ang gagawin natin is, kakopy lang natin yung link. Kakopy lang natin yung link. Diba nakita nyo na yung video? Para makuha nyo yung link, click nyo lang yung date. So, April. Click nyo lang yan. Tapos, may lalabas dito na number. Yung pinakadulo ng link natin. Diba ito yung pinaka-link ng ads natin, ng demo. So, i-click nyo lang to. Kakopy nyo lang to. Tapos, ipipaste natin dun sa ads na enter post ID. Ayun yung post ID niya. I-paste lang natin, then submit. Pag sinubmit mo siya, yan, automatic lalabas na siya sa ano natin, sa thumbnail natin. Yan. Yan. Tapos makikita mo rin kung ilan yung reaction, ilan na yung comment, ilan na yung share. Tapos double check lang natin. Review order, kung tama lahat ng mga information na nilagay natin. So, yan. Nakabos tayo sa Visayas. Isang budget ko, 1,000 pesos, lifetime. Magra-run siya hanggang, start ngayon, May 16 hanggang May 23. So, okay na. Place order lang natin. Yan. So, ang bilis, no? Na-approve kaagad siya. Kalimitan kasi yung ibang ads, pinakamatagal talaga bago ma-approve is mga 1 day. Yan. Sobrang tagal. Lalo na kapag mga bagong ads. Example, yung kakapost mo lang ngayon. Pag binus mo siya ngayon, automatic yun. Tatagal siya ng mga 1 day pinakamatagal.
Depende pa yun kasi minsan di na-approve. Depende sa ano ng Facebook. So, yun, yung mga pinagbabawal na post at dapat alam din natin, meron kami mga training na ginawa para dun sa mga tamang pagpo-post. Tsaka yung mga tamang post kung paano tamang pagpo-post para dun sa mga boosting natin. Kasi di tayo pwede mag-boost ng yung mga pinagbabawal ng Facebook. Kasi yun ang nagiging result kung bakit nababan yung ibang page. So, yun guys. Okay na siya. Approve na. Click lang natin yung continue. So, we're done. Active na siya. So, ibig sabihin, magra-run na siya ngayon hanggang sa end, kung kailan yung end day natin na May 23. I hope guys, marami kayong natutunan. So, sa mga susunod pa natin training, I hope na makinig pa kayo at para magkaroon tayo ng maraming learnings pa.